Magandang umaga, bayan! Haharap sina Ramon Credo at Sally Ordinario Villanueva anumang minuto ngayon sa Criminal Tribunal ng Xiamen Municipal Intermediate People's Court para sa pagbasa naman ng pinal na hatol kaugnay sa kanilang kinasasangkutang gag case. At bago ang pagharap sa korte, pinayagan ang pamilya ni Credo at Ordinario na makita ang kanilang mahal sa buhay. Mauna namang marinig ni Elizabeth Batain ang kanyang sentensya bago siya bisitahin ng kanyang pamilya. Ito ay sa Shenzhen 3 Detention House sa may Guangzhou, China. 1 oras o alas 8 hanggang alas 9 ng umaga lamang ang binigay na panahon sa kanila para makapiling nila ang kanilang pamilya sa Xiamen No. 1 Detention House. Ito si Credo at saka si Villanueva. Nauna nang pinanindigan ng China ang desisyon na illegal injection ang 3 Pilipino. At ayon naman kay DFA Undersecretary Esteban Conejos, hindi na papayagan ang mga kaanak na saksihan ang anumang o ang paggawad ng lethal injection. At sasabihan na lamang sila kapag tapos na ang execution na gagawin 30 minuto makaraan ang pagbasa ng hatol sa kanila. Samantala, patuloy pa rin ang vigil sa bahay ng mga ordinaryo at ng Credo. Puntahan natin si Sol Aragones na nasa tahanan ngayon ng mga ordinaryo sa Batasan, Quezon City. Sol, ano na ang mood sa bahay ng mga ordinaryo? Alam mo kabayan, nababalot ng kalungkutan ang buong komunidad ngayon ng Batasan kung saan nandito nga ang bahay ni Sally Ordinario. Itong bahay niya na makikita nyo ngayon sa likod ko kung saan nagpapatuloy rin naman ang prayer vigil dito. Alam mo kabayan, sa sobrang stress, lungkot at magdamag na hindi nga nakatulog nitong si Mirasol o mas kilala sa tawag na Sol, ang kapatid ni Sally ay siya ay hindi ka na at dumadaing na ng panghihina. Kaya kanina makikita niyo sa video ay lumabas muna siya ng bahay para maiba daw yung atmosphere at nagpunta siya sa bahay nitong isang purok leader. Kausap niya dyan sa telepono ang isang organisasyon na tumutulong sa kanila. At natanggap na rin daw niya ang text mula sa kanyang kapatid at lubha niya ang kinalungkot at dito na talaga siya lalong nalumo nang malaman niya nga na hindi papayagan na madala ang niluto ng kanilang ina na adobong isaw na paborito ni Saling kainin at ang chicharon. Kaya sabi niya kumbaga ito yung gusto talagang kainin ni Sally pero hindi na nga mapagbibigyan na maibigay sa kanya. Pero ang higit niyang ipinalumo kung makikita niyo sa video ay nang malaman niya nga na hindi na pati ang cellphone madadala kasi ang original plan nila ay maipakausap ang mga anak ni Sally sa kanya pero hindi na nga ito magkakaroon ng katuparan dahil hindi yung pinapayagan na madala ang cellphone. Kabayan, pakinggan natin at panoorin ang maikli nating panayam sa kanya. Sabi niya na may isa talaga, kahit yung niluto ng mama ko, kahit yung chicharon na dala mo na, hindi rin may bibigay sa atin kasi hindi raw pwedeng magdala kahit cellphone, kahit ano daw. Kabayan, nagpapatuloy pa rin ang prayer vigil dito sa labas ng kanyang tahanan at patuloy pa rin nakaalalay dito ang Migrante International at ang mga DSWD ay mismong nasa loob ng bahay nila Sally Ordinario at inaalagaan nga muna yung sanggol na nandoon na anak ni Merlin na nandiyan ngayon sa China at sila talaga ay nakatutok sa kanilang mga telepono dahil inaantabayanan nila ang text na manggagaling sa mga kaanak nila sa China para malaman nila kung ano na ang nagaganap doon. Kabayan. So malamang na matanggap nila kung ano man ang text after 9 o'clock na ngayong umaga, Sol, sapagkat 8 to 9 ang pakikipagkita nila sa kanilang mga kamag-anak kay Sally. Tama ka dyan, kabayan, dahil sa bago ako tumuyo dito sa live ay sinabi sa atin ni Sol na magbibigay siya ng pahayag 30 or 1 hour mula ngayon. Aharap daw siya sa media para naman maipahayag ang kanilang damdamin matapos ang nakatakdang pagbitay, kabayan. So kanina nakausap natin ang tatay ni Sally, si Mang Peter at si Aling Edith sa radyo. At sabi nga ni Mang Peter ay bibigyan sana niya ng pasalubong na chicharon at saka cornic si Sally. So hindi na pala madadala yon.
Hindi na raw kasi yun nga sana yung inaasahan nila pero nga nalaman nila na itong mga ganitong bagay ay hindi na pwedeng magkaroon ng katuparan sa mga ganitong panahon. Ang siguro sa pakiramdam nga nila ay mga maliit na bagay na hanggang sa huling sandali ay maaaring magpaligaya kay Sally. Kaya lang, syempre ginagalang din ang batas at kailangan din nilang sundin kung ano yung ipinag-uutos sa kanila ngayon. Gayunpaman, ang mahalaga ay yung kahit saglit na sandali na maaari nilang makausap yung kanilang kaanak ay malaking bagay na rin para sa isang pamilyang nalulungkot, nagluluksa at nagdadalamhati sa panahong ito, kabayan. At kanina din sabi ni Jason, nakasama ni na Aling Edith at saka Mang Peter, nagpagkasundoan ng pamilya na wag nang sabihin sa kanila o wag sabihin kay Sally na alam na nila na may hatol na bitay at bibitayin na ngayong araw si Sally. Yun ang napagkasundoan ng pamilya. And mamaya sa promulgation, after na makausap nung nina Aling Edith, Mang Peter at saka si Jason, after the promulgation, doon pa lamang malalaman ni Sally ang pagpapatupad ng parusang kamatayan ngayong araw na ito. Tama, kabayan, ito ngayon sinasabi na masakit na sandali na sa pagkakataong yun lamang niya malalaman ang hatol. Pero sinasabi nga rin ng pamilya na ito'y masakit sa kanila at alam din magiging masakit para kay Sally. Kaya lang, kumbaga, iti-treasure mo lang yung pagkakataon nga at yung moment na ibinigay na kahit papaano ay magkakausap sila. At nabalitaan din natin na nakausap na rin kanina sa telepono ni Sol, ang anak ni Sally na nasa Isabela ngayon at yun, kumbaga patuloy yung komunikasyon nila sa isa't isa, kinukumusta ang mga bata, inaalam ang sitwasyon at ika nga nila, kabayan, sa ganitong pagkakataon ay sa isa't isa na lang sila humuhugot ng lakas, lalo pa nga ang batang ito, alam naman natin, ay gagraduate ng salutatorian at inaalala nila ang damdamin ng mga anak ni Sally na ngayon ay talagang mabigat na mabigat din ang damdamin. May patuloy pa rin ba dyan nagdadasal, Sol, nagro-rosaryo, ano man? Oo, kabayan, itong mga nagro-rosaryo dito ay tuloy-tuloy. Sila ay simula pa kagabi at pagdating ko kaniyang madaling araw, nagdarasal pa rin sila, nagpahinga lang sila ng alas 5 at muli silang nagdasal ng alas 6 at sabi nga nila hanggat hindi pa talagang yun na, yung huling segundo na gagawin ang pagbitay ay talagang patuloy pa rin ang pagdarasal nila. Pero sabi nga, after nung pagbitay ay aalalay pa rin sila sa pamilya ordinaryo na nandito ngayon kasi pagkatapos nun, haharapin mo na yung pangalawang yugto ng storyang ito o ng pangyayari ito yung dasal naman para sa pamilya ordinaryo kung paano tatanggapin at paano sila mamumuhay muli matapos ang masakit na pangyayaring ito sa kanilang pamilya. Tinitingnan ko kasi ang oras, Sol, sarilo ko ay 9:07 na. So ibig sabihin yan, in a few minutes ay baka nakalabas na. Sapagkat ang sabi sa akin ni Jason, yung tinitira nila ngayon sa Xiamen ay mga 15 minutes lamang ang layo dun sa detention center na kung saan nandun si Sally. Kaya nga, kabayan, lahat din ng tao dito actually hindi lamang nga yung pamilya ordinaryo at yung migrante international. I-zoom lang natin dito, i-zoom out lang natin. Pakita lang natin yung mga tao. Ito yung mga kapitbahay, kabayan, na madaling araw pa rin ay nakaantabay dito at nakikisama sa pagdarasal dito at kahit yung mga taong nadaraanan natin, may mga pumupunta dito, sumisilip, nag-aalay ng saglit na dasal at sabi nga nila talagang magkahalo yung lungkot at kaba yung mga huling sandaling ito na bibitayin ng si Sally at dito rin sa harap ko ay patuloy na dumadagsa yung mga tao pero sabi nga nila ang tanging pinanghahawakan at tanging magagawa na lamang ngayon ng lahat ay magdasal para kay Sally at para na rin sa mas maluwag na pagtanggap ng pamilya sa pangyayaring ito sa kanilang buhay. Maraming salamat si Sol Aragones live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Samantala, patuloy pa rin ang pagdarasal naman sa harap ng tahanan ni Ramon Credo na nagsimula pa kagabi ito sa Cavite at naroon si Jay Ruiz. Jay,
Hanggang ngayon ba umaasa pa rin ang pamilya ni Ramon Credo na may sasalba ng mga panalangin ang sa tiyak na kamatayan ng kanilang anak? Alam mo kabayan, yan na nga ang inaasahan ng pamilya at mga kaanak ni Ramon Credo na sana'y magbago pa ang desisyon ng China sa kanilang desisyon na bitayin ng 3 Pilipino sa China. Dahil nga muling inulit-ulit nitong pamilya at mga kaanak ni Ramon Credo na wala silang kasalanan o walang kasalanan itong mga at biktima lang itong mga Filipino drug couriers na ito. At ang tunay na may kasalanan dito ay yung mga mastermind at miyembro ng sindikato ng West African Drug Syndicate na kung saan ginagawang sakripisyong tupa itong mga Filipino OFW. Inulit din ni Aling Elizabeth Pascua na dapat panagutin ng mga otoridad itong si Presi Evangelista na siyang nag-recruit ng kanyang pamangkin. Kabayan, habang papalapit ang takdang oras ng bitay ng 3 Pilipino sa China, lalo naman tumitindi ang nerbiyos at kaba ng mga kaanak at kaibigan dito sa Bacoor, Cavite ni Ramon Monchito Credo. Isa sa 3 Pilipinong nakatakdang bitayin. Halos walang tulog sa magdamagang vigil ang mga kaanak ni Ramon na hanggang sa huling minuto ng takdang oras ng bitay bago magtanghali ay umaasa pa rin mababagong desisyon ng China at mapigilan pa ang bitay. Walang tigil ang patak ng luha ng tiyahin ni Ramon na si Aling Esperanza sa nangyari sa kanyang pamangkin, lalo pat kapitbahay niya ang nag-recruit kay Ramon. Samantala dito naman sa tahanan ng dating asawa ni Ramon Monchito Credo ay umalis na muna pansamantala ang mag-ina ni Ramon dahil nga sa sobrang pagdadalamhati. Kabayan, nung huli nating makausap itong si Aling Dolores Isay Credo, sinabi niya sa amin noon na baka hindi na kung sakasakaling matuloy itong kinatatakutan nilang bitay, ay baka piliin na lamang daw nila na abo na lamang na idating sa Pilipinas si Ramon Monchito Credo. Dahil nga nung huli namin siya makausap, kabayan, nung binigay mo yung address nitong si Aling Dolores, ay sinabi niya na pinapili na ang pamilya kung abo ba o bangkay itong dadalhin dito sa Pilipinas ang kanyang anak. At dahil nga hindi na niya talaga makayanan itong matinding pinagdadaanan niya, ay pinipili na lamang niya raw kung sakasakali at wag naman sanang matuloy na abo na lang na idating itong si Ramon Monchito Credo. Kabayan? Jay, kasi marami nagtatanong sa atin dahil ang pinakikita lang natin litrato at napofocus ng ating mga report ay yung si Ramon Credo at saka si Sally Villanueva, yung pamilya nila. Nagtatanong sila, ano daw nangyari sa pamilya ni Elizabeth Casas Batain? Di ba plinano natin puntahan sila sa Quezon Province? Ano nangyari? Kabayan, ang nangyari dyan, kabayan, ay nakausap natin sa telepono yung mga kaanak ni Aling Elizabeth Batain at batay sa aming pag-uusap noon ay nais na nilang maging pribado itong kanilang pagdadalamhati at ayaw nilang gawing masyadong nasa sentro ng publicity itong kanilang pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Medyo masama nga ang kanilang loob dahil nung lumabas sa ating text poll doon sa TV Patrol na nagkaroon na para bang ang sinasabi ng text poll na yon ay mas pumabor ng konting porsyento itong tanong na kung dapat bang tulungan pa itong mga 3 Filipino drug courier, medyo pumabor yata sa hindi na itong pagtulong na ito. Medyo sumama ang kanilang loob at mula noon ay 2 beses natin nakausap itong pamilya ni Aling Elizabeth Batain at yun nga, tumanggi sila na magpa-interview, kabayan, at nakiusap na wag na ulit silang tawagan. Sa katunayan nga, kabayan, ay nagsabi pa sila sa DFA na sabihan tayo na wag na muna silang kausapin dahil ayaw nila magpa-interview, kabayan. Maraming salamat ang live report ni Jay Ruiz mula sa Cavite. Samantala, katatapos lang ng misa sa Department of Foreign Affairs at nato naman si Nina Corpus para sa update. Nina, ano ang balita dyan? Nakita na ba ang pamilya ng mga bibitayin? Yes, kabayan, sa mga oras na ito, inaasahan nga natin na magkasama na ang pamilya nila Sally Ordinario Villanueva at pati na rin si Ramon Credo dahil nakaschedule na ang kanilang pagbisita between 8 to 9 ngayong umaga. At
Ngayon nga lang ay katatapos lang ang misa dito sa DFA mula alas 8 hanggang alas 9 ngayong umaga dahil matapos silang sabihin nga kabayan na nagawa na nila ang lahat ng kanilang magagawa para sa 3 Pinoy na nakaschedule na bitayin ngayong araw ay idinadaan na lang nila ngayon sa mga dasal at umaasa rin sila ng milagro tulad ng marami sa ating mga kababayan. Kaya isang special mass ang kanilang inialay para kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain dito sa DFA ngayong umaga. Hindi sinasabi ng DFA o ng Chinese Embassy ang eksaktong oras ng pagbitay, pero nabanggit kahapon ni DFA Secretary Albert Del Rosario na ito ay gagawin ng late morning o ilang sandali bago magtanghali. Bago ang pagbitay, binigyan ng China ng pagkakataon na mabisita sina Villanueva at Credo ng kanilang pamilya, katulad nga ng sinabi ko mula alas 8 hanggang alas 9 ngayong umaga sa Xiamen Detention House. Pagkatapos ito ay ang promulgation sa dalawa kung saan sasabihin sa kanila na ipapataw na ang kanilang hatol. Samantalang promulgation para kay Batain ay mangyayari bago siya dalawin ng kanyang pamilya sa Shenzhen Detention House. Nasabi na rin ni Del Rosario na dumating na ang panahon para tanggapin na pinal na ang hatol para sa 3. Nagawa na raw nila ang lahat, kabilang dito ang pagsulat mismo ng 3 beses ni Pangulong Aquino sa China bukod pa sa mga apila ni Vice President Jejomar Binay. Nagpasabi na rin ang Chinese Embassy na pinal na ang hatol sa 3 at hindi na mababago pa ang nakatakdang pagbitay sa kanila mamaya. Kabayan? Well, just one question, isang tanong na lang. Yes, May kabayan. possibility ba na matanong mo ang mga taga-DFA sapagat alam ko may recommendation noon si Secretary dating DFA Secretary na kung maaari tawagan ni Pangulong Noynoy Aquino si Pangulong Hu Jintao ng China para nga ipakiusap itong 3 na ito. Nangyari ba yon? Sapagat ang lumalabas na lamang ay si Vice President Binay sumusulat sa presidente ng Hu Jintao na presidente ng China. Ang iniisip natin, sinasabi sa akin ng iba, sa protocol, dapat president to president. Nagawa ba ng Pangulong Noynoy Aquino na tawagan man lamang si Pangulong Hu Jintao ng China? Kabayan, wala tayong balita kung tinawagan ng personal ni Pangulong Aquino ang Pangulo ng China. Pero ang alam nga natin ay sumulat siya ng 3 beses kay President Hu Jintao. Pero ang kasunod niyan, ang pagbisita na nga ni Binay o ni Vice President Binay dyan sa China at ang kanyang huling apela na sulat kahapon na tinanggihan naman ng Chinese government. So ang alam lang natin, kabayan, sumulat ng 3 beses si Pangulong Aquino sa Chinese government pero wala tayong balita na siya ay tumawag mismo sa presidente ng China. Teka, si Pangulong Aquino ba ang sumulat o si Vice President Binay? Iba pa yung sulat, kabayan, ni Pangulong Aquino At sa iba pa yung- presidente ng at iba China yung kay Vice ng 3 President beses. Binay. Okay. Yes, kabayan. Thank you very much. Live mula sa DFA sa Pasay City, si Nina Corpus. Bayan, manatiling nakatutok po sa ABS-CBN para sa oras-oras na mga balitang ibibigay namin sa inyo habang nagaganap o anumang kaganapan sa 3 kababayan natin na bibitay ngayong araw na ito sa China. Maraming po salamat. Magandang umaga. Bayan. Patuloy po ang special coverage ng ABS-CBN News sa nakatagdang pagbitay sa 3 kababayan natin sa China. Walang tiyak na oras na ibinigay ang gobyerno ng China sa execution. Sa ngayon po ay nagkita na sina Sally at kanyang pamilya sa China. Balikan natin si Sol Aragones sa bahay po ng mga ordinaryo sa may Batasan, Quezon City. Sol, meron na bang natanggap na mensahe o balita ang pamilya ni Sally Villanueva dyan?
Alam mo kabayan, may dalawang tao na sa kanyang pamilya ni Sally Ordinario ang nakakatanggap lagi ng latest na balita mula nga sa China. Ang isa dito ay si Sol, ang kanyang kapatid, at ang isa naman ay si Arthur Cadiogan, ang bayaw ni Sally na asawa ni Maylin. Si Maylin yung kapatid ni Sally na nandun ngayon sa China, at kasama ko nga ngayon si Arthur Cadiogan, at kanina ay ipinakita niya sa akin ang huling text ni Maylin ng kanyang asawa na nasa China ngayon. 9:16 natanggap ang mensaheng ito, at mismong sa kanya natin ipapabasa ang mensahe sa kanya ng kanyang asawa. Arthur, makikisuyo lang ako na basahin mo yung message na tanggap mo kay Maylin kaninang 9:16. Binigay na nila ang mga gamit ni ate. Grabe, 1 hour lang talaga. Pababa na kami ng court, wala silang awa. Ano pa yung ibang detalyang sinabi niya sa'yo? Nagkita na ba sila o hindi pa? Tingin ko po nakita na kasi po ang oras po ng pagkikita nila is 8 a.m. to 9 a.m. po eh. So tingin ko po nagkausap na sila. Arthur, ano po yung mga nabanggit niya sa'yo simula kagabi? Kumusta sila doon bago dumating ang umagang ito ng hatol? Yun nga po, kahit na nalulungkot, na natatakot, umasa pa rin po sila na maliligtas po talaga si Ate Sally. Kayo naman, Arthur, kasi nakatira kayo sa isang bahay ni Jefferson at saka ni Sol. Kumusta yung magdamag ninyo? Ayun nga po, sobrang pagod, hindi na kami makatulog, hindi na rin po kami makakain. Lahat po talaga. Sobrang stress na po talaga kami. Maraming salamat sa iyo, Arthur, at kami patuloy na makikibalita sa iyo mamaya. Kabayan, may tanong po kayo So sa kanya. ang laman ng message ni Maylin kay Arthur ay binigay na ang lahat ng gamit ni ate, ibinigay na sa kanila. Tama kabayan, yun. Ibinigay na ang lahat ng gamit ni ate sa amin, at kami ay pababa na ng court. Kaya nga nilinaw ko sa kanya kung ano ibig sabihin ng pababa na sila ng court, kung nakita na ba o hindi pa, pero sa tansya, ito naman ay tansya pa lamang niya, na kailangan pa rin natin kumpirmahin ay sa palagay niya ay nakita na yung ang pamilya Ordinario at saka si Sally. Kabayan? Okay. So hindi natin alam kung sa promulgasyon ay kaharap pa ba ang pamilya? Makikiulit lang, kabayan? Yung promulgasyon kay Sally, makakaharap ba ang pamilya? Hindi na, no? Hindi pa malinaw, hindi pa, actually hinihintay niya yung text na yun kasi tinatanong din niya kung mangyayari nga yan, pero wala pa siyang balita hanggang sa ngayon. At kabayan, mabanggit ko na lang dito sa bahay ni Sally, kanina yung unang report ko sa iyo, siya ay nandun sa bahay ng Purok leader at nagpapahinga. Ngayon ay bumalik na siya dito sa kanilang bahay. Yung kapatid na si Jefferson ay hindi pa lumalabas at na nagpapahinga pa. Ang balita natin sa huling statement niya kanina, ang sinasabi niya, kabayan, mamaya lalabas siya. Kaya lahat ng media ay nag-aabang ngayon dito. Lalabas siya mamaya sa panahon na nag-text na sa kanya ang pamilya Ordinario na nasa China, at ibabalita na sa kanya kung anong nangyari sa pagkikita nila. Kaya yun yung hinihintay natin. So matatandaan po natin na kanina yung una nating panayam sa kanya, yung nagpunta siya sa Purok. Pangalawa, yung last minute, kabayan, 9:06 ay nagpa-interview pa siya at umaapila pa siya last minute at humahagulgol. Pero sabi nga niya, babalik na muna siya dito para magpahinga. Kaya ang aantabayanan natin ngayon, kabayan, ay ang kanyang mensahe pagkatapos nga na magkita na nga ang pamilya Ordinario at si Sally. Kabayan. Maraming salamat live mula sa may batasan Quezon City, si Sol Aragones. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ng mga kaanak ni Sally sa Jones, Isabela. Naroon si Jeff Canoy. Jeff, kamusta yung asawa at saka anak ni Sally dyan sa Isabela? Kabayan, sa pagdating nga namin dito kanina sa Jones, Isabela, ay naasahan namin na makikita ang asawa at mga anak ni Sally Ordinario Villanueva. Pero nga sa kasamaang palad ay hindi na sila namin naabutan dito. Ang kwento sa amin ng mga kamag-anak ng asawa ni Sally na si Hilarion ay 3 araw na raw na hindi bumabalik si Hilarion dito sa kanilang bahay sa Barangay Tupac dito sa Jones, Isabela, dahil may pinuntahan daw ito sa Santiago City at nagbili na lang daw sa kanyang mga kamag-anak na bantayan ng
mga bata. Pero hindi pa raw ito bumabalik para nga samahan sila sa kanilang pag-abang sa posibleng mangyari nga kaya Sally Ordinario. Yung mga bata naman, kabayan, ay ang kwento dito ay pinasyal nga raw yung mga bata para nga raw malayo ang isip dahil ilang araw na raw nangangamba mga bata sa kahihinatnan ng kanilang ina. Itong nakikita nyo ang video ngayon, ito yung biyenan ni Sally Ordinario Villanueva at buong umaga nga, kabayan, ay iyak ito ng iyak at halos hindi na nga makausap ng mga media dahil sa tindi ng emosyon. Sa ngayon, makakausap natin ngayon ay ang pinsan ng ni Hilarion para nga ipaliwanag pa yung iba pang nangyayari dito. Kasama natin ngayon si Ma'am Edith. Ma'am, ano po bang, saan po ba nagpunta yung pinsan po ninyo? Ano po bang paalam niya? Ang paalam niya po sa amin, magbibiyahe daw sila kasi gaya ng sabi ko, bus driver siya. Yun ang pinagkukanan niya ng pang-tustento sa mga anak niya. Mula nung umalis siya, hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Hindi naman namin matawagan kasi wala naman siyang cellphone. Yung hili niyo po siya nakita, ma'am, ano po bang sabi niya? Ano bang itsura niya? Kamusta po siya? Ang sitwasyon ni Hilarion, okay naman siya. Kaya lang kasi pag andito siya lagi, talagang parang nawawalan siya ng lakas ng loob dahil sa pangyayaring yan. Basta panghihinaan siya. Ma'am, kanina nakakwento rin niyo po na parang naging napadalas yung pag-inom nga po ni Mang Hilario. Ano po bang sinasabi niya sa inyo? Pagka nagiinuman sila ng mga pinsan din namin, ang pinakwento niya sa kanya, masakit talaga yung pangyayaring yon dahil hindi naman talaga inaasahan at talagang hindi inaamin ni Hilarion na magagawa ni Sally yun. Yung mga pamangkin niyo, ma'am, yung mga anak po ni Sally, nasaan po sila ngayon? Gaya ng sabi namin na ipapasyal muna nila yung mga bata para mawala sa isipan nila yung pangyayari at para naman maliwaliw yung mga bata. Okay po. Ma'am, kamusta po yung kagabi, yung naging pagtulog po ng pamilya? Sa pagtulog ng pamilya, gaya ng hanggang ngayon, umiiyak pa rin si ante. At yung mga bata din talagang nag-aalala sila at nanginginig yung mga bata sa takot dahil sa mga ganito, parang kung baga araw-araw na lang na napapanood sa TV. Tapos yung mga interview na ganito, gaya ng sabi ko, kung pwede, tapusin na ang mga interview na ganito. Kasi tanggap na namin at gaya ng sabi ko, ipapasa Diyos na lang namin kung ano man ang mangyayari kay Sally. Kasi kung hindi namin tatanggapin, wala din kaming magagawa. Okay. Sige po, ma'am, maraming salamat po. Okay. Jeff, Tayo yun nga, kabayan, na... Yes, kabayan? anong kumpanya ng bus nagtatrabaho si Hilarion? Sapagkat dapat malaman natin kung nasaan si Hilarion at anong ginagawa niya ngayon. Kabayan, ang naging problema nga dito ngayon dito sa Barangay Tupac, medyo nagiging mailap na yung pamilya. Yung iba ayaw na makipag-usap dahil nga sa tindi ng emosyon na lang nararamdaman. At sinasabi nga nila na kung pwede raw ay umiwas muna kami sa mga tanong namin. Kasi syempre yun ang hinaharap talaga namin ay si Hilario na 3 araw na nawawala at tila wala nga raw talaga silang balita kung saan ito nagpunta. Kabayan. Pero dapat malaman din nila, excuse me, kung nasaan si Hilarion at ano na ang kalalagayan niya sa kasalukuyan. Sapagkat nasabi mo nga matapos na mangyari ito at malamang ang hatol ay kamatayan at bibitayin ngayon ay nagiinom si Hilarion. Yun lang ang gusto natin malaman. Ano ngayon ang ginagawa ni Hilarion, nasan siya at kung ligtas naman siya, okay na yun. Alamin mo na lang dyan, off there. Kabayan, pilit hinahanap ng... Kung anong bus company, alamin mo na lang off there. Kabayan, hinahanap nga. Oo. Pero kabayan, pilit niyang hinahanap ng pamilya, pero ang problema nga raw ay hinahanap na nila, sinubukan nila hanapin sa Santiago City at hindi nga raw nila matawagan sa cellphone. Pero ngayon ay sinusubukan pa rin nila dahil gusto nga raw nilang makasama itong si Hilarion sa oras nga na kung sakaling ang bitayin si Sally ngayong araw. Kabayan? Okay, maraming salamat. Live si Jeff Canoy mula sa Jones, Isabela. Kabayan, manatili po kayo nakatutok dito sa ABS-CBN para sa oras-oras na pagbabalita namin na mga kaganapan sa 3 Pilipinong bibitayin ngayong araw na ito sa China. Maraming salamat po at muli, magandang umaga. Bayan.
Ito pa rin po ang special coverage ng ABS-CBN News sa nakatagdang pagbitay sa tatlong kababayan natin sa China. Wala pa rin pong pahayag kung naisagawa na ang pagbitay kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Matain. Sa ngayon po ay makakausap muna natin ang tatay ni Sally na si Mang Peter Ordinario mula sa Xiamen, China. Mang Peter, kamusta po kayo? Ano po? Ito po, at kanina po, dinala po kami doon sa detention hall ng aking anak po. Aha. Doon sa kanyang nakakulungan. At yun nga po, nagtaka yung anak namin kung bakit daw po at nandun kami bigla. At ang tanong po sa amin, tinatanong po, bakit mamamatay na ba ako? Bakit biglang andito kayo? Sabi po niya sa amin kanina. Sabi naman po namin, hindi pa anak, sabi namin. At manalangin tayo, kumasit ka sa Panginoon. Yun po sabi namin kanina. Pinipilit po niya na tanong kung bakit mamamatay na ba siya. Ganito, bakit andito kayo bigla? Yun po sinabi niya kanina sa amin. So, ang ibig sabihin niyan, Mang Peter, ay nakakaramdam na rin siya. Po? Nararamdaman na rin niya, Hello? nakapasin niya. Ano po, nagpuputol po. Ang ibig sabihin po niyan ay napapansin na rin o nararamdaman na rin ni Sally na yung hatol na bitay sa kanya. Opo, kami po nararamdaman niya. Kanina po na kausap po namin at yung nga po tinatanong niya at lahat po ng habilin kung halimbawa man po ay siya kung pupunta sa ganon, huwag daw po namin pababayaan yung mga pamilya po niya at yung bahay niya. At hingi daw po kami sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas para pumayos daw lahat ang pag-aaral ng mga anak niya at pati yung bahay po niya. Okay. Anong sabi naman ho kay Edith, kay Aling Edith? Yun nga po, nag-usap kami, tapos sabi niya, mama, sabi niya, bakit ang pet mo na? O kanya, huwag niyo akong isipin dito, ako, nandito lang ako, sabi po niya. At sabi niya, isipin niyo rin yung sarili niyo, pabayaan, sabi po niya sa mama niya kanina. At kayo mga kapatid ko, sabi niya, mahal ko kayo lahat, sabi po niya kanina. Alam niyo, sabi niya, matagal tayong direct kita-kita, at alam niyo kanya, wala na kayo ate, sabi niya na nagalit sa inyo pag may mali kayong ginagawa. Yun po ang sabi niya kanina sa mga anak ko na kapatid niya. Kamusta daw naman po siya? Ayun nga po at maganda naman po at manusog po ang kanyang katuan. Kaya lang po kanina po nung talagang medyo nakakahalata na talagang sa kanyang desisyon po ng korte, talagang iyak na rin po ng iyak. Po at siya naman pala po marami naman po natutulungan sa loob. Pati nga po yung mga guard, marami siyang kaibigan, marami siyang natuturuan. Natutuwa nga po yung mga po sa loob para sa kanya na sa kanyang nakadetain po sa loob sa loob ng 2 taon. Opo. Ano pa ho ang bilin sa inyo? Ano pa po ang pinagbilin sa inyo ni Sally? Ayun po, yung mga anak niya at saka po yung mga kapatid niya, binilin po niya sa amin na huwag namin pabayaan yung bahay niya. Hihiling po daw kami dyan sa ating gobyerno para matulungan po yung mga pamilya niya. Nagpapasalamat din po sa ating consulate, DFA, na tumulong dito sa amin pagpunta po. At yun nga po ang hihiling niya na importante, yung mga pamilya po niya at kami daw po ay tutulungan ng ating gobyerno para naman sa ganon, matulungan din namin yung mga pamilya na at kami na po ang mga hiwa po sa mga anak. Ano naman po ang kanyang bilin para sa kanyang asawa? Yung nga po, at sabi niya, kausapin niyo kanya, si Aryong, sabi po niya, at huwag pababayaan yung mga bata. Bakit daw po siya hindi pumunta dito, hinahanap po niya. Tinatanong pa nga po niya kung nag-asawa. Hindi pa naman, ika namin. Kaya nga hindi dito pumunta ka namin dahil nga masama rin ika namin ang ramdam niya. Kaya nangyari, yun po ang sinabi namin. Naibalita ho ba niyo sa kanya na ang kanyang anak na grade 6 nag-graduate ay salutatorian? Oo nga po, sinabi po namin sa kanya, pero iyak po ng iyak. Nung nalaman niya na gano'n, iakap niya yung mga retrato po ng mga anak niya. Si Jason ho ba ay katabi niyo dyan, Ma'am Peter? Dito po yung dalawa ko po anak at saka po si Mrs. Nag-i-impake na rin po kasi nga po pa-check out po kami. Pwede ko makausap sandali si Jason?
Pwede po. Sige po, Ito, Miss Undat, pakipasa po ng telepono. Kabayan. Opo, si Jason naman na kapatid ni Sally po. Jason? Magandang umaga po. Oo. Jason, nakailang oras kayo o minuto na pakikipag-usap kay Sally? Isang oras po. Isang oras. Tapos, pinindisyonan po siya ng pare. 1 minuto po. Binindisyonan siya ng pare. Opo. Anong sabi? Ito po ng pare kanina. Hindi, yung ba ang first time na siya bindisyonan ng pare? Sabi ni Sally? Opo. Anong sabi niya nung bindisyonan siya ng pare? Wala po ako din kasi pinalabas po kami. Siya na lang at saka yung pare. So pagkatapos na kayo ay lumabas, ano ang alam ninyong mangyayari na? Nandun pa po sa detention jail po. Hindi pa po namin naasahan na ganito yung nagiging decision po nila. Ako na nandun na po. Nagkinarihan po yung ate ko na death ka na ito na ngayon. Ano na pag-usapan ninyo ng ate mo sa Jason? Sabi niya po sa akin, huwag na po ako magtiwala sa mga kaibigan. Kasi yun po yung nakabumikti na sa akin. Sabi ni Mang Peter ay kayo nag-iimpake na. Anong oras kayo aalis dyan sa Xiamen? Mas 8 po. Ng gabi? Opo. Okay. Sige Jason, Tapos hinihingi po ng ate ko pa pala na yung kung po pwede daw po. Yung migrante Yun ang mga anak siya daw po mabigyan daw po ng ano po, po, mga pag-aaral daw po sana. oo. I-request po niya sa amin yun. Okay. Kamusta si Aling Edith? Nakmin po lang yan. Pwede ba natin makausap sandali si Aling Edith? Ayaw daw po muna po mag-ipang kayo daw po sabihin po. Okay. So alas 8 ng gabi, aalis kayo dyan sa Xiamen, pabalik na ng Pilipinas. Opo. Ano napag-usapan ninyo, masakit na tanong ito Jason, pero ano napag-usapan ninyo tungkol sa sa katawan ni Sally kung sakasakali? Mamaya pa po namin nalalaman kung ano po sa sagot po nila. Okay. Jason, maraming salamat. Sige po, salamat po. Si Jason po nakausap natin, kapatid ni Sally, at saka si Mang Peter at tatay niya. Si Aling Edith po ay iyak daw ng iyak sa kasalukuyan. Samantala, puntahan po natin si Sol Aragones sa bahay naman ng mga ordinary dito sa may Batasan, Quezon City. Sol, narinig mo Kabayan. yung interview natin? Narinig ko kabayan at ilang minuto bago yung interview niyan ay lumabas na nga dito sa harap ng media ang kinatawan ng Migrante International at sinabi niya na mamaya-maya lamang ay magbibigay na ng press con ang pamilya, pero yun nga, sa mga oras na ito ng pigati ay minabuti muna nila na isara muna yung kanilang pintuan na dito. Pumasok na din dito yung bayaw na na-interview natin kanina, si Arthur, at maging si Sol ay nasa loob, at si Jefferson, at ang hinihingi nila ngayon ay katahimikan at pribado munang sandali para sa kanila. Kung nakausap na nila ang kanilang pamilya na na-interview mo kabayan kanina, ay hindi pa nila pinapaabot sa atin, at tayo naman nirerespeto natin ang panahon na kung kailan handa na sila magbigay ng pahayag sa atin. Ay ang mga medyang kasama ko ngayon dito ay nagkakaisa at maghihintay kung kailan sila handang magbigay ng pahayag, hindi sa naging pakikipag-usap ng pamilya ordinaryo kay Sally dyan sa China, at isa nga rin yung pakiusap nitong si Sol na pinaabot sa Migrante International. Ang sabi nga niya, kung siya ay kakapanayamin ng media ay gawin na lamang sabay-sabay. Alam mo kabayan, naiintindihan natin yun na mahirap nga din naman na paulit-ulitin ang damdamin ng isang taong nahihirapan sa sandaling ito, at yun ay nirerespeto naming lahat. Balik sa iyo kabayan. Sol, remember ng ating hihintahing official announcement kung ano na nangyari kay Sally at saka kay Ramon Credo at kay Elizabeth Batayin ay manggagaling sa Department of Foreign Affairs.
Oo, nang kausap natin si Arthur kanina, tinanong sa kanya ng media, ang DFA ba ay nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan sa inyo sa mga oras na ito? Ang sabi niya, base sa kanyang impormasyon, siya bilang bayaw ay wala pa. Ngayon kung kay Sol at kay Jefferson ay nakipag-usap na, wala pa tayong detalye tungkol dyan, pero ang sabi ni Arthur ay hindi pa nakikipag-usap sa kanila ngayon ang DFA. Kabayan? Anyway, siguro bago bago malaman ni Arthur ang nangyari kay Sally, baka malalaman na rin natin ng direkta mula sa pamilya ni Sally na nandoon sa kasalukuyan sa Xiamen, China. Oo, kabayan, at yun nga na nanonood din ang maraming tao dito sa komunidad nga nila Sally sa naging pahayag sa pakikipag-usap mo sa madamdaming pahayag ng pamilya ordinaryo na nagkaroon nga ng pagkakataon na makausap si Sally, lalo na kabayan yung punto na inihabilin niya nga yung kanyang anak, yun talaga yung medyo may kirot sa puso ng bawat tagapanood ngayon dito sa komunidad kung saan nandito yung bahay ngayon ni Sally sa Batasan. Kabayan? Maraming salamat, Sol Aragones. Live mula sa Batasan, Quezon City. Kabayan, manatili po kayo nakatutok dito sa ABS-CBN para sa oras-oras na pagbabalita namin ng mga kaganapan sa tatlong Pinoy na bibitay ngayong araw na ito sa China. Hindi pa natin malalaman kung anong oras mangyayari ang pinakahihintay ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Magandang umaga. Bye. Ito pa rin po ang special coverage ng ABS-CBN News sa nakadagdang pagbitay sa tatlong kababayan natin sa China. At sa unang pagkakataon po ay makakausap natin ang isang kamag-anak ng isa sa mga bibitayin. Ito nga po yung si Elizabeth Casas Batain. Kasama po ni DCMM Radio Patrol, Eric Dastas, ang manugang ni Batayin. Eric? Kabayan, exclusive natin po ng DCMM Radio Patrol ang tahanan ng isa sa kapamilya na umanid bibitayin sa bansang China at kaharap po ngayon kabayan ang manugang o biyanan itong si Elizabeth Batain. Isa niya ay si Nanay Ninita Batain ang kanyang mensahe sa kanyang manugang kabayan. Lalay po natin na mapapakalam ngayon itong si Anong Ninita at si Mal Lorenzo. Alay po tayo nanay sa kay kabayan. Wala akong mensahe dyan at kahit manawari ito nakalimita sa kanyang paroroonan. Kaya daganap nalulungkot din kami. Lalo-lalo na hindi na kami masyadong makatrabaho, makagawa ng anumang bagay dahil siya ang inaalaala namin. Ngayon, ano naman ang nangyari, nagpapasagis na lang ako at ang panalangin ko ay na makaligtasan ang tatlong bibitayin. Aling Ninita? Hindi ako makakapagbigay ng kung ano mang bagay na informasyon sa inyo. Aling Ninita? Marami kang salamat sa inyo. Talaga pong hindi ko ako makakapagbigay kasi ako high blood ako. Kaya yung sasabihin ng tao na kaya ako nangangatuloy. Ako high blood talaga ako. Kaya yung sabi ninyo na ibigay, pinapanalangin na lang namin na huwag makaligtas sana. Eric? Kami talaga ako talaga nag-aalaala sa ating manugang ngayon. Hindi ko asalain na magkaganda yung manugang ko. Mabait naman siya. Bakit gano'n? Siguro nagamit lang ng droga. Kaya nagkaganda siya. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo at kami kasi ayaw na rin talaga magpa-interview. Mahirap magpa-interview. Kasi ayaw na namin talaga. Naabangan na lang namin siya sa TV kung ano't ano man ang mangyari. Yun na lang po. Maraming salamat. Eric?
kabayan, oo, at kaharap ko nga, parehong may sakit ito na biyanan. Itong si Elizabeth Batail at pati nga itong si Mang Lorenzo ay nakapanalihan natin kanina at ay sa kanila ay meron siyang sakit na stroke at ayon pa rin sa kanila ay hindi sila naniniwala, kabayan, na magagawa ito ng kanilang lugan na si Elizabeth Batail sapagkat sa kabila ng kanilang katayuan sa estado ng kanilang buhay dito sa aking nakikita sa aking harapan, kabayan, ngayon ay malayo doon sa sinasabi na yung kanilang lugan ay involved o may kinalaman sa pagtutulak ng illegal na droga. Eric, Kabayan? Eric, para namin maintindihan sinasabi mo, medyo ilayo mo sa harap ng microphone, ano? Pero nasaan ngayon ang asawa ni Elizabeth Batail, yung anak ni Mang Lorenzo at ni Ninita? Kabayan, kahapon ang pagkakaintindi ko dito sa kapamilya ng itong si Elizabeth Batail ay tumulak sila kahapon kasama yung isang anak na tumulak sila sa bansang China kahapon. At yung isang anak ko lang, Nay, ano po bang ilang taon yung kasama po ng inyong anak? Na si, ano pangalan po ng anak nyo? Ayun po anak, ayun po ang apo niyo po ba yung tumulak dun sa yung asawa nitong si Elizabeth? Oo, kabayan, bali ang tumulak ay asawa at 3 anak at isang anak at 3 hipag. Ilan pong taon yung anak ko na tumulak po? Apo, yung pong inyo pong apo. 13 anyos po. Lalaki po ba yun? Babae? Babae po. Ano pangalan po ng asawa po ni Elizabeth? Ano po yung asawa po? Yung pong anak ninyo po, nanay? Lorenzo po. Lorenzo Junior ito, kabayan, ang anak nitong si Nanay Ninita. At sinasabi nga nila na isang anak na 13 anyos na babae ang kasama tumulak patungo ng China at yung 3 hipag nitong si Elizabeth Batail. Eric, nasan daw ngayon si Lorenzo Jr., yung asawa ni Elizabeth Batail? Ang sabi sa akin, itong si Lola Ninita ay nagpunta sila ng China upang makipagkita sa dito kay Elizabeth Batail kung mamarapating daw nila na makadaw pang palad ang kanyang asawa. Kasama sa China. Kasama kabayan sa China. Okay. Kailan daw nila nalaman na bibitayin itong si Elizabeth Batail? Sa pamamagitan ng Radio Patrol at pakikinig sa atin sa TCNN Teleradyo ay doon lang nila nababalita ang mangyayari sa kanilang malugang na si Elizabeth Batail. Ay, tagasaan daw naman itong pamilya ni Elizabeth Casas. Tagasaan itong mga taga-Casas. Ang sinasabi sa amin dito, kabayan, ay ito mula sa lalawigan ng Quezon. Okay. Ang itong pinagmulan, itong si Elizabeth Batail. Okay. Eric, maraming salamat live sa pamilya po o sa bali ay mother-in-law ni Elizabeth Casas Batail, si Aling Ninita at Lorenzo Batail. So ang asawa po ni Elizabeth, si Lorenzo Jr., ay nandun sa China kasama ang kanyang isang anak na 13 years old at 3 hipag. Samantala, naghahanda na rin ang Department of Foreign Affairs sa nakadagdang pagbitay sa 3 OFW. Kaugnay nito ay puntahan naman natin si Ninya Corpo sa may Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Ninya, ano na nangyayari sa Department of Foreign Affairs? Meron na ba silang announcement tungkol sa 3 Pilipino? Kabayan, humihingi ngayon ng 1 minuto ng katahimikan ang DFA para kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batail na nakatakdangang bitayin ngayong umaga. Hindi pa formal na kinukumpirma ng DFA kung ito ay nangyari na. Pero nauna nang sinabi ni DFA Secretary Albert Del Rosario na ito ay gagawin ng late morning o ilang sandali bago magtanghali. Ibig sabihin, sa mga oras na ito ay maaaring nangyayari na nga ang pinangangambahan ng lahat na pagbitay.
Yan pa lang ang pinakahuling balita natin dito sa DFA. Wala pa silang kahit anong statement sa ngayon at hindi raw sila mag-a-announce ng kahit anong statement tungkol sa mga pagbitay ngayong araw na ito. Pero we are hoping, kabayan, na mag-iiba ang kanilang isip at magsalita rin dahil alam naman nila na ito ang hinihintay ng sambayan ng Pilipinas kung ano na ang nangyari sa ating mga kababayan. Pero kanina umaga nga sinabi ni DFA Secretary Albert Del Rosario na nakikisimpatya siya sa 3 Pinoy at sa kanilang mga pamilya matapos mag-alay ang DFA ng misa para sa kanila. Kabayan? Niya, alam na natin nakikisimpatiya siya at hindi naman lahat, hindi lang siya at kundi halos ang buong bansa. Pero ang gusto natin malaman, ang ibig na sabihin kahit nabitay na before 12 noon, ay hindi pa rin nila i-announce ngayong araw na ito? Well, kanina nga, kabayan, yan ang sinabi sa atin ng DFA. Pero we are hoping nga na mag-ibang kanilang isip at magsalita rin dahil yan po ang hinihintay nga nating lahat. Nandito lahat ng media, nag-iintay simula pa maaga kaninang umaga. Ano daw naghihintay dahilan? ng kahit anong statement para sa kanila. Kabayan, hindi nila sinabi kung ano ang dahilan. Basta ang sinabi nila ay nasabi na raw nila ang lahat kahapon. At kung ano man yung nasabi nila at yung mga oras na kanilang na-mention na late morning ang gagawing execution ay yun na raw yun muna sa ngayon, kabayan. Okay. So maghuhula na lamang ang mga Pilipino kung ano talaga ang nangyari, kung natuloy o hindi at anong oras nabitay. Yun nga, kabayan, kasi ang inaasahan nga natin na manggagaling sa DFA dapat ang official statement na yan. Ang sabi nila, bakit hindi rin daw natin tawagan ang Chinese Embassy? So yun din, hinihintay rin natin Gagawin ang natin. abiso. Tinawagan rin natin ang Chinese Embassy at sabi nga nila dapat daw manggaling naman ito sa DFA. So hindi po natin alam kung sino sa kanila talaga ang dapat magsalita. Pero sa tingin ko, kabayan, dapat pareho na magsabi ang dalawa na nangyari na nga itong executions para na rin sa, well, kapakanan nating lahat. Kabayan? Maraming salamat, Ninya Corpus, live mula sa Department of Foreign Affairs. Samantala, bayan, manatiling nakatutok po sa ABS-CBN para sa oras-oras na pagbabalita namin ng mga kaganapan kaugnay sa 3 Pinoy na bibitayin o nabitay na ngayong araw na ito sa China. Maraming salamat po at muli, magandang umaga. Bayan. Bayan, ito pa rin po ang special coverage ng ABS-CBN News sa nakadagdang pagbitay nga o sa pagkakabitay sa 3 kababayan natin sa China. At sa pinakauling balita po ay naganap na nga ang pagbitay sa 3 OFW sa China. Ito po ay kinumpirma ni Vice President Jojomar Binay na kung saan ay nasa Saudi Arabia sa kasalukuyan. So, ang nakuha po nating report ay nabitay na si Sally Ordinario Villanueva, si Ramon Credo, at si Elizabeth Patay. Puntaan muna natin si Sol Aragones sa bahay ng mga ordinaryo sa may batasan pambansa o sa may batasan sa Quezon City. Sol, anong balita dyan? Kabayan, nakarating na nga ang balita dito sa bahay ng mga ordinaryo dito sa Batasan sa kumpirmasyong iyan na naganap na nga ang pagbitay. At kung makikita mo ngayon, medyo sinisikap ng media na makuna na nga ng pahayag ang pamilya ordinaryo, si Jefferson, si Arthur, at itong si Sol. At ngayon ay inaayos na nung mga tao dito kung paano nga maisasagawa yung press con. Pero alam mo, kabayan, ka-text ko si Jefferson ilang minuto bago nga itong kumpirmasyon na ito at ang sabi niya sa akin, Sol, mukhang kailangan muna namin magdasal ngayon dahil sa pangyayari nito. Pero kabayan, sisikapin nating makapasok dito
sa pinto at aalamin natin yung latest. Paraan lang po. Sandali lamang po. Pakiusap po muna sa mga media kung pwede po. Oran lang po ng konti. Ano po? Okay, ma'am, ano pong mangyayari ngayon? Lalabas po ba sila para magbigay ng pahayag? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung ano yung update mula sa pamilya, no? Nakikiusap lang po muna kami na bigyan niyo po ng space para po makalabas sila at makalala po ng sarili kasi po masama yung katawan yung si Stella, no? May asma po kasi ito. Kung po pwede po, konting luwag lang po. Ayan, kabayan, ano daw, ilang minuto mula ngayon ay ilang kalating kabayan makasilip doon sa pinto. Ito, kabayan, pagbukas kasi ng pinto dito ay nandun pa sila sa pinakakalooban. So ang gagawin natin ngayon, sabi nila ay maglalabas na lamang sila ng mesa dito para sabay-sabay na makapagbigay ng pahayag ang tatlong kaanak. Balik muna sa iyo, kabayan, at patuloy tayong aantabay hanggang sa oras nga na makalabas na yung pamilya ordinaryo at makapagbigay ng pahayag sa kumpirmasyong ito ng naganap na pamilya. Balik sa iyo, kabayan. Maraming salamat, Sol. At mamaya babalikan nun natin si Sol Aragones live mula sa may Batasan, Quezon City. At kaya po nangyayari ito ngayon na hindi natin malaman kung saan ang opisyal na announcement magmumula. Ang alam po namin ay ang Department of Foreign Affairs ang magsasagawa ng official announcement kung naganap na po ang pagbitay. Subalit sa report kanina ng aming kasamang Sininya Corpus mula sa Department of Foreign Affairs ay walang announcement na isasagawa pa or walang announcement na isasagawa na ang Department of Foreign Affairs, at ang itinuturo po nila ay ang Chinese Embassy dito sa ating bansa. Ang Chinese Embassy naman sa ating bansa ay itinuturo po ang Department of Foreign Affairs. At sa pinakahuling report, subalit hindi po namin makuha ang talagang pahayag, boses mismo ni Vice President Jojomar Binay, pero ang sinasabi po ay kinumpirma ni Vice President Jojomar Binay na patay na nga o nabitay na ang tatlo nating kababayang OFW. Samantala, alamin nun natin si Jay Ruiz nasa may Cavite sa pamilya Credo. Jay, anong balita dyan? Kabayan, napakataas ngayon ang tension dito sa loob ng tahanan ng pamilya Credo kung saan nagkulong na lamang sa loob ng bahay ang mga pinsan at tiyahin na Ramon Monchito Credo para makaiwas sa mga minuto ng media. Pero tayo lamang ang pinayagang makapasok sa loob ng kanilang tahanan para makausap ang pamilya. Walang tigil ngayon ang mga luha, tignati at pagdadalamhati ng pamilya habang pinapanood ang mga update, at ngayon yung pinakahuling update nga dito sa ibinigay mo na kinumpirma na ni Vice President Jojomar Binay na nakitay na ang kanilang mahal sa buhay. At kabayan ay subukan natin talaga namang panay ang iyak at kagulgul ng tiyahin at mga pinsan ni Ramon Monchito Credo. Ito po ang talaga namang kabayan ay ngayon ay sinisisi nila ng gusto yung kanilang kapitbahay na si Presi Evangelista. Ito nga po, kabayan, ay talaga namang lahat dito JJ? ay Yes, kabayan. Wala bang tawag silang natatanggap o text man lamang sa mga Credo na nandun ngayon sa China? Yun nga ang hinihintay nila, kabayan, para sa official na confirmation. Pero ang nangyari, kabayan, ay sa news advisory na nila napalitaan, itong masaklap na balita, at una nga rito ay tumawag sila sa isang PR ni Vice President Jojomar Binay, kung saan sinabi rin ng Public Relations Officer ni Vice President Jojomar Binay na wala na nga ang kanilang pamangkin. At sa ngayon, kabayan, halos hindi makausap itong mga kaanak at pamilya ni Ramon Credo dahil nga sa sobrang pagdadalamhati
sa katunayan, kabayan, tayo lang ang nandito sa loob ng tahanan habang ang lahat ay hindi pinayagan ng mga cameraman dito sa loob ng tahanan ng pamilya Credo at yun nga, kabayan. Sino ba ang pumunta ng China sa pamilya Credo? Ang pumunta ng China sa pamilya Credo, kabayan, ay si Aling Dolores Isay Credo, ang nanay. Ang nanay ni Saka si Paulo. ni Ramon Chico Credo. O, kabayan, si nanay Dolores Isay Credo ay medyo kinakabahan niya ang pamilya sa kanya dahil may sakit ito sa puso. Ang kasama ni Nanay Dolores doon sa China ay ang kanyang bunsong anak na si Paulo Credo. Ngayon, kabayan, So wala silang natatanggap na tawag mula kay Aling Dolores at kay Paulo mula sa China tungkol sa konfirmasyon. Sa ngayon, kabayan, wala pa rin silang natatanggap na official confirmation mula sa Department of Foreign Affairs. At tanging pinagbasihan na nga lamang nila itong news report natin sa Channel 2. At ito na nga yung nangyaring pakikipag-usap nila sa isang PR man ni Vice President Jejomar Binay. Pero nauna rito, kabayan, ay nagkaroon pa ng konting pag-asa itong mga kaanak ni pamilya Credo. Pero nang dumating nga itong masaklap na balita, ay ito na, walang tigil na ang patak ng luha dito at pagsisisi at yung pagbibintang kung kung bakit ganoon ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Kabayan? So ang kanila natanggap na impormasyon din na para sa kanila official na ay nanggaling sa PR man ni Vice President Jojo Binay at hindi mismo kay Vice President Binay o sa sino mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Jay. Tama yan, kabayan. Ito nga ang mismong nakausap ng Public Relations of itong si Vice Mayor Vice President. Vice President Jejomar Binay, si Miss Lori Bernardo. Miss Lori, ano ang sinabi sa inyo ng tao ni Vice President Jejomar Binay? Sabi daw ni Vice President na sabi na wala daw naganap na raw po yung interview. Yun po. Kabayan, yun ang natanggap na mensahe mula sa, ano pangalan ng PR man, Miss Lori? Isang nagngangalang Fred. Fred. Kasi nga, yes, kabayan, kasi ang nangyayari, kabayan, Fred, anong pangalan? Red, walang last name, kabayan, kasi ang nangyayari kasi dito, kabayan, nagko-complain na sila bakit ayaw pang ilabas ng DFA yung official na confirmation. So kanina nagtawag itong mga kaanak ng pamilya Credo para nga alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari sa kalagayan ng kanilang si Ramon Monchito Credo at natawagan nga itong tumawag pala itong si Mr. Red na yun nga na nagpakilalang PR ni Vice President Jejomar Binay at nagbigay ng masamang balita na wala na nga itong si Ramon Monchito Credo. Okay, Jay. Jay, pupunta muna kami sa Pasay City sa Department of Foreign Affairs. Nandun si Nina Corpus. Nina? Yes, kabayan, nangyari na nga yung isang minuto ng katahimikan dito sa DFA kung saan nagtipon-tipon ang mga empleyado na pinangunahan ni DFA spokesperson Edgardo Malaya. At isang minuto nga silang tumahimik para raw sa alaala ng tatlo nating mga kababayan na sina Sally Ordinario Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo. Hindi pa rin kinukumpirma o wala pa rin opisyal na statement ang DFA tungkol sa kanilang pagbitay. Pero judging from what happened, kabayan, yung nangyaring katahimikan at yung kanilang text message ang sinabi nila na mag-observe daw sila ng 1 minute of silence ngayong tanghali ng 12 o'clock at sinabi nga nila para raw sa
alaala or in memory of Mr. Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain. At sabi rin nila, God bless their souls. So, judging Linya. from this statement, Yes. kabayan, yun na nga po. Oo. Kasi nga walang official na announcement talaga. Pati ang pamilya Credo ay nakatanggap lang daw ng isang tawag sa isang Fred na nagpakilalang PR man o sa PR department ni Vice President Jojo Binay. So ang pinagbabatayan na lang natin ay yung sinabi mo na nagkaroon ng 1-minute silence at prayer on Department of Foreign Affairs at ang binanggit na kataga ay alaala. Yes, kabayan, in Ng memory tatlo. of our 3 kababayans. At sinabi rin nila na God bless their souls. Kaya yan po, we are assuming na nga po na nangyari na nga ang pagbitay. At tapos pinilit pa rin namin makakuha ng statement mula kay Ed Malaya ng DFA. At napilit namin niya, napilit naman namin siyang magsalita. Pero ang tangi lang niyang sinabi na bilang respeto raw, or indifference. Itong eksakto niyang sinabi, kabayan, to the extreme difficulty and grief being experienced by the families, the DFA is not making any further statements as of the moment. Dahil daw sa bilang respeto sa sakit na nararamdaman ngayon ng pamilya, ng mga tatlo nating mga kababayan na binitay, ay hindi raw muna sila magbibigay ng kahit anong statement sa mga oras na ito, kabayan. Basta ating i-consider na lang na talagang naganap na ang pagbitay sa tatlo nating mga kababayan, although walang official statement coming from the Department of Foreign Affairs at maging sa Chinese Embassy dito sa ating bansa. Tama, kabayan, yan muna kasi although yung ang sinabi niya kanina na we are praying for their souls, so we are assuming nga na nangyari na yung pagbitay, kabayan. Dahil sinabi rin naman kahapon ni Secretary Albert Del Rosario na mangyayari ang pagbitay late morning o bago magtanghali ngayong araw na ito. But of course, we expect na sa kanila manggagaling ang official statement na kukumpirma sa naging kapalaran ng tatlo nating kababayan. Anyway, kung yun ang Yes, gusto kabayan. nila, ay bahala sila. Samantala, Ninya, iwan ka muna namin dyan, may pahayag na rin ang Malacanang at pakinggan natin. We have been informed that Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain were administered lethal injections to carry out the sentence imposed by the courts of the People's Republic of China this morning. Our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases, to which the Chinese government responded with the postponement of the execution. In the end, however, the sentence was imposed. The nation sympathizes with the families of the condemned, sharing their sense of looming loss. We sympathize with these families now. Their deaths are a vivid lesson in the tragic toll the drug trade takes on entire families. We are resolved to ensure that the chain of victimization, as pushers entrap and destroy lives in pursuit of their trade, will be broken. Those who traffic in illegal drugs respect no laws, no boundaries, and have no scruples about destroying lives. Our response must be relentless, with government and the citizenry working together to ensure vigilance and mutual support to prevent our countrymen from being used by drug pushers as sacrificial pawns, whether at home or abroad. Okay, kanina nga po ang atin lang pinagbatayan ay ang konfirmasyon daw ni Vice President Jojo Binay. So mula po sa Saudi Arabia, alamin natin mula sa telepono kay Vice President Binay. Mr. Vice President, magandang hapon po. Magandang umaga sa iyo, kabayan. Magandang Opo. umaga po sa inyo mga kababayan. Kami lamang po napatawag sa inyo. Alam mo, kabayan, dito ngayon huli tayo na nababiyahe ka naman rito sa Middle East. Tayo huli ng 5 oras dito sa Qatar. Nasa Qatar ako ngayon, kabayan. Opo. Opo. At may monitor natin yung buong pangyayari. Ito na yung aking statement, kabayan. Babasahin ko lang sa iyo yung buo doon, ha? Yes, please. Mga kababayan, kapwa ko Pilipino, itong araw pong ito ay isang malungkot na araw para sa atin lahat. Alam po naman ninyo na hanggang sa huling sandali, ginawa po natin ang lahat upang maipagpaliban ang pagbitay sa tatlo nating kababayan sa China. Nagpunta po ako sa Beijing noong 18 at 19 ng Pebrero upang makisumamo na huwag namang matuloy ang pagbitay na nakatakda noong
21 at 22 ng Pebrero, napagbigyan po tayo sa ating kahilingan, kaya naman tayo naman ay nagpasalamat. Kaya lang, itong nagkaroon ho ng bagong araw ng pagbibitay po sa kanila. Ganun pa man, tayo po mga kababayan ng inyong pamahalaan ay patuloy nakiusap. Ako po bago umalis sa Maynila upang gampanan ng aking kasalukuyang mission dito sa Qatar at Saudi Arabia. Nandito po ako ngayon sa Qatar. Pinadala ko po ang aking huling pakiusap sa China na kung maaari tulungan tayong panatiling buhay ang 3 Pilipino nating kababayan. Habang iniimbestigahan po ng ating pamahalaan ang bagong ebidensya na nagpapakita ng 1 o 2 man lamang sa kanila kung hindi silang 3 ay naging inosenteng tagapagdala lamang ng droga ang hindi nila nalalaman na sila may dala o kung ano man ang kanilang dala. Mga kababayan, kinalulungkot ko po ngayon balita sa inyo na ang 3 kababayan po natin ay na-execute na. Yung kabayan ang aking masasabi dito sa pangyayari. At tayo ngayong hapon, mga kababayan dito sa Qatar, magpapamisa po kami para sa kanilang 3. Mr. Vice President, alam po natin na hindi po matatapos dapat ang nangyari sa 3 sa pagkakabitay sila sa kanila sa China. At bilang Presidential Advisor on OFW, siguro ay marapat po sa tulong, kung mamarapatin nyo ay mag-offer na rin kami ng aming tulong, ang media, na dapat ay mahabol po natin ang sino man na itinuturong may kinalaman dito sa 3 na ito na nagpadala ng naturang heroin patungo ng China na ikinapanhamak nila. Kabayan Noli, mayroon tayong ginampanan dyan. Kaya nga tayo nagsusumamo dahil sa yung tinuturo ni Sally particularly. Na siya rin namang ito raw dahilan din kung bakit maraming nakakulong pa tayong mga kababayan sa China. Ito inimbestigahan ng NBI at tama naman po ang complaint. Kaya po naman mga kababayan, meron ng nakaset na kabayan Noli for preliminary investigation. May preliminary investigation na laban dito sa itinuro at kinilala ni Sally. No? Kasi nung bago siya ma-execute, may ginawa tayo na kanyang affidavit, ito pinirmahan niya at ito yung sinabit natin dun sa Chinese government. Opo. Mr. Vice President, kasi po ang tinutukoy ninyo ay si Tita Calayan, pero hindi makumpirma. Hindi, Opo, yung sa kay Sally Villanueva na ng kaso o hanggang ngayon ay pinipigil pa ng CIDG o ng NBI, hindi pa rin po malinaw. Pero isa lang po si Tita Calayan sapagkat yung Presi Evangelista na taga Dasmariñas, Cavite na itinuturo naman na siya nagpadala ng naturang heroin kay Ramon Credo ay hindi rin po malaman kung ito'y nakasuwa na o kung ito'y nahuli na at kung nasaan ngayon si Presi Evangelista at saka si Tita Calayan, Mr. Vice President. Si Tita Calayan po nakahabla na. Yun po inimbestigahan ng NBI at napatunayan po. In fact, mayroon pa mga lumabas na complainant laban kay Tita Calayan. Ito po ngayon ay nakaset na for preliminary investigation, mga kababayan. Opo, yun na lang kay Presi Evangelista sapagkat ang alam mo namin ay wala pang kasong pinafile labang kay Presi Evangelista. Wala pa akong official communication tungkol dyan. Pero yung yung kay Sally, Opo. gumagalaw na, for preliminary investigation na po yan. Opo. Kami po ay nakakasiguro na pinapalalanan din yung... Yes, Mr. President. Kabayan, Opo. ito, latest news, yung katawan ni Sally, natingnan na ng kanyang pamilya. Di ba ho, yung kanilang pamilya nagpunta po sa China. Opo. Ang pinaka-latest information po natin, nakita na-identify na ng pamilya yung katawan ng ating kababayan, si Sally Ordinario Villanueva. Okay. Mr. Vice President, Ito na ang pinaka-latest news. maraming salamat po sa mga impormasyong nakuha po namin sa inyo. Salamat. The Vice President Jojo Binay sa ating panahin po at kinumpirma na rin niya at pati yung pamilya ni Sally Villanueva
ay nakita na ang katawan ni Sally Villanueva at kinumpirma. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa pamilya ni Sally sa Isabela. Si Jeff Canoy. Jeff! Kabayan, kasabay nga ng sambayanan ay nalaman ng mga in-laws ni Sally Ordinario Villanueva ang kanyang sinapit sa mga magitan ng telebisyon. Wala silang natanggap na text message o anumang contact mula sa China, kundi napanood lamang nila sa TV ang pag-anunsyo at pagkumpirma ni Vice President Jejo Marbinay na nabitay na ang 3 Pinoy sa China. Kung nakikita nyo ngayon, ito yung kapatid ng asawa ni Sally Villanueva. Kanina nanonood siya ng TV at nang makita niya nga ang balita ay tila natulala na lang si Aling Terry. At itong video ito ay sa kapitbahay pa dahil kanina ay wala nga siyang mailabasan ng hindi niya mailabas ang kanyang hinagpis. Kaya't pumunta pa sa kapitbahay para doon nga ibalita ang nangyari at doon na nga naging emosyonal itong si Aling Terry. Ang kanilang sinasabi nga kanina ay ang pinakatanong daw sa isip nila ngayon ay kung paano na raw ang 2 iniwang anak ni Sally. At ang problema pa nga nila ngayon ay hindi pa rin nila mahagilap itong asawa ni Sally Ordinario Villanueva na 3 araw nang nawawala. Dahil huli daw nilang nabalitaan ay pumunta ito sa Santiago City pero wala pa rin daw kontak mula sa kanilang kamag-anak. Sa ngayon ay hindi mo na pinaalam sa nanay ng asawa ni Sally ang balita dahil nga naging emotional to buong umaga at pinangangambahan nga ang kalusugan niya. Pero maya-maya ay nakinood na rin ang nanay, ang mother-in-law ni Sally sa balita at medyo tulala lang siya kanina pero kanina nga rin, ngayon lang ay bumuhos na rin ang emosyon nito. Sa ngayon ay hindi pa natin makausap ng basinsinan talaga itong pamilya dahil kabayan talagang emotional sila sa kanilang natanggap na balita. Ngayon ay pilit pa rin nilang hinahanap ang asawa nga ni Sally Ordinario na yung asawa ni Sally Ordinario Villanueva na si Hilarion na hanggang ngayon ay hindi pa nga rin nila makontak. Kabayan? Maraming salamat ang report ni Jeff Canoy mula sa Isabela. Samantala, balikan naman natin ulit si Sol Aragones sa bahay ng mga ordinaryo sa may Batasan, Quezon City. Sol? Kabayan, na nagbigay na ng statement ang Migrante International at naging emotional din sila ng magsalita dito kanina at sa mga oras na ito ay inihahanda na itong paggaganapan ng press con. Ang sabi nung kinatawan ng Migrante International kanina na nakausap natin ay sa loob ay dumating na rin yung ibang mga kamag-anakan nitong pamilya Ordinaryo ay pumasok na sila dito at nakita natin kanina at sa ngayon nga ay sila ay nag-usap-usap at talagang matindi ang pagdalamhati. Sila ay nagdadamayan sa dalamhating kanilang dinadanas. Ngayon, ang hinihintay natin kabayan ay ang magaganap na press con dito. Silipin natin yung paggaganapan. Excuse me lang po. Ayan, ito na inilalatag na itong mesa, nandito na at ang magsasalita sa mga pamilya ordinaryo ay itong si Sol. Ngayon daw ay naghahanda na ng kanyang ibibigay na pahayag sa media. Kabayan, dito sa kaliwa ko ay nagaganap na rin ang misa. Alam mo kabayan, pagkatapos ng kumpirmasyon ay nagsimula din kaagad ng misa dito para nga kay Sally. At ngayon, antabayanan natin ang magiging pahayag ni Sol sa pangyayaring ito at patuloy tayo antabay at babalik ako sa iyo. Kabayan. Maraming salamat, Sol. Ang ating pong muling mapapakinggan ay naging pahayag kanina ng tagapagsalita ng Malacanang. We have been informed that Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain were administered lethal injections to carry out the sentence imposed by the courts of the People's Republic of China this morning. Our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases, to which the Chinese government responded with the postponement of the execution. In the end, however, the sentence was imposed. The nation sympathizes with the families of the condemned, sharing their sense of looming loss. We sympathize with these families now. Their deaths are a vivid lesson in the tragic toll the drug trade takes on entire families. We are resolved to ensure that the chain of victimization
as pushers entrap and destroy lives in pursuit of their trade will be broken. Those who traffic in illegal drugs respect no laws, no boundaries, and have no scruples about destroying lives. Our response must be relentless, with government and the citizenry working together to ensure vigilance and mutual support to prevent our countrymen from being used by drug pushers as sacrificial pawns, whether at home or abroad. So, bayan, naganap na nga po ang pagkakabitay kay Sally Ordinario Villanueva, kay Ramon Credo at Elizabeth Casas Batain sa China kaninang bago magtanghali. At bago po yan, binigyan ng pagkakataon ng gobyerno o binigyan ng gobyerno ng China ang pamilya ng mga binitay para makita at makausap sila sa huling pagkakataon. At matatandaan din po na noong isang buwan ay pinagpaliban ng China ang pagbitay sa tatlo. Matapos nga po ang apila ng ating gobyerno. Pero nitong Marso, pinahayag po ng China na tuloy na nga ang bitay ngayong Marso at 30. Sa kabila nga po ng huling apila ng ating gobyerno sa pamamagitan ng sulat pa na pinadala ni Vice President Jojo Binay kahapon sa Chinese President na si Hu Jintao. Tinuloy po ang pagbitay. Sina Ordinario, Credo at Batain ay nahatulan ng bitay dahil sa kasong pagpupuslit o pagpapasok ng droga o heroina sa China. Abangan ang iba po pong detalye sa TV Patrol mamaya alas 6:30. Maraming salamat po at muli, magandang hapon sa inyo lahat.